At kung wala na po, kung handa na tayong makinig ng salita ng Panginoon, hiniling ko muli tayo ay tumayo. Praise the Lord. Basahin po natin ang banal na kasulatan. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke 6. Luke 6 verse 38. Sabi po sa NIV, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For the measure you use, it will be measured to you. Magbigay kayo, at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Ama naming banal, maraming salamat. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na kami po ay nagkasama, nagkatipon-tipon ngayon upang ikaw ay itaas, Panginoon, sa aming buhay, dakilain ang iyong pangalan. Salamat, Lord, na ikaw po ang patuloy na manguna sa gawain na ito, maging sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang aming puso, Lord, ang aming isipan, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ang prinsipyo, ang aral na nanggaling sa iyo, O Diyos. Panginoon, salamat po. Batid po namin, Lord, na kami po ay nangangailangan ng iyong pagtulong, nangangailangan, Lord, ng iyong kapatawaran. Salamat, Lord. Pakalinisin mo po kami sa oras na ito at gawin mo kaming karapat-dapat, Lord, na lumapit sa iyong banal na presensya, O Diyos. At salamat, Lord, na ang gawain na ito, ang mensahe na ito ay maging pagpapala sa lahat, Lord. Maging sa mga kapatiran at kaibigan namin na nanonood online. Salamat, Lord, na ang iyong mapagpalang kamay, Lord, ay patuloy rin, Lord, na umagapay na saan man silang panig ng bansa o ng mundo. Salamat, Lord. Ano man pong mga isipin na walang kinalaman sa iyo sa oras na ito ay amin pong isinasantabi. Ano man pong mga bagay, ano man pong mga gawa ng kaaway, Lord, sa oras na ito, we rebuke, we bind in the name of Jesus. Salamat, Lord, na ang tangi lamang po namin, Lord, na wini-welcome, ina-acknowledge sa oras na ito ay ang Holy Spirit, Lord. Salamat! Puri ka namin, sinasamba at pinapasalamatan at nawang patuloy kang maitaas sa buhay namin habang kami ay nabubuhay sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, malaya tayong maupo. Ang pamagat po na ating pag-uusapan ngayon, may pagpapala sa pagbibigay. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na may pagpapala sa pagbibigay? Alam nyo, bibihira tayong mag-aral na patungkol sa offering, di ba? Sa pagbibigay. Dahil sinasabi ng ilan na ito ay parang pakulo, di ba? Ito ay isang scam, di ba? Na kung saan ang mga tao ay sabi nung iba, inuuto, no? Pero alam po natin sa Bible na part po ng ating worship sa ating Panginoon ay may kasama po talagang offering para sa Diyos. Amen? Hallelujah. Bibihira tayo mag-topic, pero ngayon, December, hindi natin maiwasan dahil alam po natin na ito pong December, ito pong pagdiriwang ng Pasko ay walang ibang punto, walang ibang tinututukan kung hindi na tayo ay maging mapagbigay sa ating kapwa. Hallelujah. Sabi nga sa kasabihan, meron tayong kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Agree po ba kayo, mga kapatid? Na maaari tayong magbigay kanino man natin naisin nang hindi naman natin iniibig yung tao. O
or hindi naman natin minamahal yung tao. Pwede nating ibigay marahil yung mga bagay ay extra, sobra na sa meron tayo. Mga bagay na hindi naman natin ginagamit, kaya natin ibinibigay sa iba upang kanilang mapakinabangan. Pwede yon. Nagbibigay pa rin tayo, ngunit hindi ibig sabihin na nagbibigay tayo ay iniibig natin ang tao o minamahal natin siya o concern tayo sa kanya. Marahil nagbibigay tayo dahil sa hindi na natin kailangan yung bagay. Basura na para sa atin. Masikip na sa space ng ating bahay at kailangan nating i-dispose, di ba? Kaya nagbibigay tayo ng mga gamit, nating mga pinaglumaan, mga damit, mga kasangkapan, mga gamit, ipinapamigay natin upang magbigay daan sa mga nais nating bago, brand new na bilhin na mga gamit. Pwede natin gawin yun, magbigay ng hindi tayo nagmamahal. Pero, sabi nga sa ating kasabihan na sinabi, ngunit mahirap hindi magbigay kung ikaw ay nagmamahal. Amen? Dahil automatic yun na kung ikaw ay nagmamahal sa tao, kung ikaw ay nagmamahal lalo't sa Diyos, kakambal nito ang pagbibigay dahil sa iyong sobrang pag-ibig doon sa tao na yon o sa Diyos. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, God loves a cheerful giver. Iniibig ng Panginoon yung mga tao na mapagbigay, yung mga tao na concern, yung mga tao na nagmamahal sa kanyang kapwa. At wala tayong ibang tinutularan, tinatangkilik, o ginagawang inspirasyon sa ating buhay kung bakit tayo mapagbigay, matulungin sa ating kapwa, kung hindi ang ating inspirasyon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Iniwan niya ang karangyaan, ang karangalan sa langit, ang kasaganahan na meron siya sa langit, iniwan niya yon, maging ang kapangyarihan, maging ang title, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nagkatawang tao upang makapiling tayo. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil iniibig niya tayong mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya naman, bilang mga anak ng Diyos, wala tayong ibang modelo kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay nagbibigay, kung ikaw ay nagtumutulong, kung ikaw ay nagmamahal, wala ka dapat ibang lalong inspirasyon sa iyong buhay kung hindi ang ating Panginoong Hesus. At yun ang gusto ng Diyos, na maging katulad natin ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Romans 8 verse 29, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Mapalad ka mga kapatid, dahil pinili ka ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, pinili ka ng Diyos. Siguro iniisip mo, ano lang ako, average lang ako, simple lang ako, ganito lang ako. Pero wag mong kalilimutan, mga kapatid, na ikaw ay pinili ng Diyos. Sa dinami ng mga tao, milyon-milyon, billions na mga tao, pinili ka niya upang maglingkod sa Kanya. Isang napakagandang pribilehiyo na ikaw ay piliin ng Diyos. Na ikaw ay piliin ng hari ng mga hari, ng Panginoon ng mga Panginoon. Kaya sabi mo sa iyong katabi, special ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Pinili tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Maraming nagtataka, bakit may mga tao na kahit marinig nila ang salita ng Panginoon, mabahagian sila, bakit ganun matigas ang puso?
Bakit hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos? Bakit ayaw nila at hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan? Kaya nga mapalad tayo mga kapatid na tinanggap natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bukas ang ating puso. Dahil bakit? Pinili tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga yun ang gusto ng Diyos, na tularan natin si Kristo. Tularan natin na tayo'y hindi maging makasarili, na tayo'y maging concern, na tayo ay tumulong, na tayo ay magmalasakit sa mga nangangailangan sa ating kapaligiran, sa ating kapwa. At ito'y nagiging pagkakataon upang ibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga, sa ganitong season, masaya kung tayo ay nakakatanggap ng regalo. Kung tayo ay nabibigyan ng regalo, sarap sa pakiramdam, masaya tayo, excited tayo. Pero alam din natin na sabi ng salita ng Panginoon, na mas blessed ka, na mas masaya ang feeling kung tayo yung nagbibigay sa kanila. Masaya yun. Nakakatanggap ka ng regalo, binibigyan ka, nakakatanggap ka ng handa, di ba, ng kapitbahay mo, dahil may birthday, o di kaya naman may mga handa sila, sinishare nila, masaya yun. Pero sabi ng Panginoon, mas masaya kung tayo yung nagbibigay sa kanila. Mas masaya kung tayo yung nagbibigay, lalo na doon sa mga tao na alam nating hindi makakaganti sa atin, na alam nating hindi makakabawi sa atin. Sabi ng Acts verse 20:35, higit na pinagpala ang nagbigay kaysa sa tumatanggap. So kung mapagbigay ka, pinagpala ka talaga ng Panginoon. Pero kahit marami kang pera, marami kang salapi, marami kang ipon, kung hindi ka mapagbigay, medyo masasabi kaya natin na pinagpala tayo ng Panginoon? Siguro, pero mas pinagpala kung tayo ay marunong mag-share sa iba. Kaya nga sabi ng Word of God, napakaganda o cheerful, pag generous. Bakit? Dahil generous ang ating Panginoong Hesus. Mapagbigay. Yung mga tao lumapit sa Kanya, walang pagkain, binigyan ng Panginoon. Di ba? Of course, dahil kaya niyang, wala imposible sa Kanya. Kaya niya na maghimala. Kahit 5,000 pa o higit na mga tao ang nagugutom sa pagkakataon na yon, kayang gawa ng paraan ng Diyos. Dahil walang imposible sa Kanya. Ngunit tayo din naman, kung may pagkakataon na makatulong, dapat rin po tayo ay bukas palad na tumulong sa mga nangangailangan. Kaya nga, ang pagtulong natin ay isang uri na kung saan tayo ay nagtatanim para sa hinaharap. Hello? Last week yun yung topic natin na yung pagtulong natin. Di ba? Kung hindi man iniisip natin na ito'y ugali natin na tayo'y matulungin, pero sana ma-motivate tayo na yung pagtulong natin ay katulad ng investment. Di ba? Investment na balang araw, ikaw rin ay tutulungan. Hindi nung taong tinulungan mo. Pero dahil ginawa mo ang kalooban ng Panginoon, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ikaw din ay tulungan sa mga oras na kailangan mo ng tulong. Di ba? O give. Kaya ngayon topic natin kahapon, kailangan mapagbigay ka. No? Minsan, ginagamit pa yun ng iba. Pautangin mo ko. Di ba sabi nung topic nung Sunday, kailangan mo magbigay. Sabi ni pastor nung linggo, kailangan bukas palad ka, kaya pautangin mo ko. Ito yung tatandaan natin mga kapatid, tuwing nagtatapik tayo ng giving, hindi ito para sa kanya. Para yun sa'yo. Hello? Para yun sa'yo. Kaya wag natin gagamitin, sabi ni pastor nung Sunday, tumulong ka daw, kaya pautangin mo ko ngayon.
Tapos pag hindi ka pinahiram, hindi ka tinulungan ng kapwa mo, nagtatampo ka, nagagalit ka sa kanya, kuminsan ayaw mo na mag-church dahil naiinis ka sa mukha niya, ayaw mo siya makita sa loob ng church. Pero wag mong kalilimutan, yung topic na yun, hindi yun para sa ibang tao, para yun sa'yo. Ngayon kung ayaw niya magbigay, ano naman sa'yo? Siya yung ano sa Diyos nun. Di ba? Kung may opportunity to help, hinipo ng Lord yung puso niya at hindi siya tumulong. Siya na yung mananagot sa Panginoon. Pero wag natin gagamitin yung topic sa church at sasamantalahin natin yung ating kapwa para mapilitan siya magbigay o tumulong sa oras na nangangailangan tayo. Lahat ng topic na pinag-uusapan natin dito sa church ay wag niyong ituturo sa iba kung hindi sa sarili niyo yun. Naintindihan natin? Amen? Yun ay i-apply natin sa ating buhay. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, yung sarili natin ang mabago. Yung tayo ang maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin mapipilit yung iba. Lahat ng salita ng Panginoon ay nangungusap sa atin, sa ating buhay. Kaya nga, yung pagtulong natin, tayo ang tinuturuan ng salita ng Diyos. Upang tayo ay maging generous, upang tayo ay lalong pagpalain ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ko nung last week, yung pagtulong, yung pagbibigay, ay ito'y uri ng pagtatanim sa Panginoon. Kaya, sa oras na nagigipit tayo, sa oras na may challenges, may hamon sa buhay mo, dahil marami kang naitanim na tulong, madaling manalangin sa Diyos. Magaan sa loob, Lord, I need your help. Panginoon, paano to, Panginoon? Struggle ako, Panginoon. Mayroong ganito, emergency, ganito, ganyan. At kung ikaw ay mapagbigay, madali ang Panginoon na magbigay ng paraan para sa iyo. Pero kung ikaw ay makasarili, ngunit kung ikaw ay walang pakialam sa iba, sa oras na ikaw ay mga ilangan, ni manalangin sa Panginoon ang bigat sa loob. Kaya yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ng 2 Corinthians 9 verse 6, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Kaya kung matulungin ka, kung giver ka, di ba? Kung ikaw ay hindi makasarili, hindi sakim, kung ikaw ay lalo na giver sa ministry ng Lord, sa gawain ng Panginoon, hindi mo pinagdadamutan ng Diyos sa iyong wealth, sa iyong kayamanan, sabi ng Word of God, marami kang maaani. Hindi lamang financial, kung hindi kasama nun spiritual. Di po ba? Kasama nun spiritual, lalo kang nagiging masigasig sa Panginoon. Dahil feeling mo ikaw ay mayroong commitment to support the ministry of God. Meron kang parang meron kang talagang sa puso mo na hindi mo pabayaan yung gawain ng Panginoon. Meron kang kabigatan, meron kang burden. Pero kung wala lang, parang wala lang din. Di ba? Parang okay lang, magsimba ako. Okay lang, hindi, okay lang. Wala akong pakialam dyan. Di ba? Kaya nai-improve yung blessing. Aani tayo spiritually. Nagiging matured tayo sa pagmamanage ng ating finances. Nagiging matured tayo. Kasi kung minsan hindi ka naman nag-o-offer sa Panginoon, di ka naman nagbibigay sa Panginoon, pero kulang pa rin. Kulang pa rin yung sahod mo, kulang pa rin yung kinikita mo sa business, kulang pa sa bayad ng renta, bayad ng bills, at kung ano-ano pa. Ano pang nagiging bunga nun? Good health, di ba? Sa health. Madami. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung marami tayong naitanim, marami tayong maani. Kung marami kang na-invest, gano'n naman talaga.
Marami ring darating sa iyo. Marami ding opportunity. Kaya nga, napakaganda ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Solomon, sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled. Proverbs 3 verse 9, parangalan mo si Yahweh o ang Diyos sa pamamagitan ng iyong kayamanan. See? Si Solomon ay isang pinakamayamang hari na nabuhay sa kasaysayan ng daigdig. Pinakamatalino, pinakamayaman, lalo na nung kanyang kapanahunan. At ito ang kanyang payo sa mga tao. Alam natin si Solomon, di ba? Ay isang matalino, bright, at mayaman. At ito ang kanyang payo na kailangan ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, may takot sa Panginoon, ay kailangang parangalan ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi mo sa iyong katabi, parangalan mo ang Diyos. With your wealth. Hello? Hello? Kaya minsan sinasabi natin, ano kasi yan eh, bakit yung mga church kasi ganyan. Hindi naman tayo ang nagtuturo. Di ba? Kaya kung gusto mo ng pagpapala ng Panginoon, yung Word of God ang nagsasabi. Yung principles ng Word of God. Yung prinsipyo. Kaya kung minsan kahit okay naman yung work natin, bakit palaging kulang? Wala tayong parang kapanatagan, hindi sapat, hindi tayo masaya. Pagkatapos natin i-spend lahat ng wealth natin, lahat ng kayamanan natin, lahat ng kita natin, inubos lang natin sa sarili natin at sa pamilya natin. Pero bakit parang ganon? Walang peace. Walang contentment. Wala kang kapayapaan. Bakit? Kasi hindi mo in-honor ang Diyos. Kinalimutan mo ang Diyos. Hindi mo siya binigyan ng parangal. Sabi nga dito, mula sa iyong pinakamainam, best. Mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Hindi naman tayo lahat dito magsasaka. Di ba? Pero kung ikaw ay may taniman, umani ka ng bigas, dapat may share ang Panginoon. May offering para kay Lord. Mga prutasan, mga gulayan. At kung ikaw ay nag-work, manpower work, ganon din i-honor mo ang Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na binigay sa iyo. Bakit? Kasi tinulungan ka ng Diyos na hindi ka magkasakit. Na makapasok ka, hindi ka maka-absent sa work. Dahil pag absent ka, no pay. At tapos, madaming hihingin sa iyo kung ano-anong papel. Kung ano-anong, ang tawag niyan, medical report, ganito, ganyan, mag-report ka sa ganito, ganyan. Diba? Kaya ano ba naman yung pasalamatan natin ng Panginoon dahil sa healthy na katawan na binigay niya sa atin. Healthy na katawan na binigay niya sa ating mga anak. Na hindi sila dapuan ng sakit. At kung dapuan man, hindi malala, gagaling din agad. Bakit? Kasi makiklaim mo yung promise ng Panginoon, Lord. In-honor kita, hindi kita kinalimutan. Inuna kita, Panginoon, tulungan mo ako. Pero kung hindi natin siya inuna, dahil nagtitipid tayo, ang nangyari pa pag nagkasakit yung ating mga anak, ubus ang lahat ng meron tayo at balik tayo lagi sa zero. Diba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, handugan natin siya. Huwag nating pabayaan. Kaya kung tayo ay mapagbigay, ano sabi ng Word of God, Luke 6 verse 38, kapag mapagbigay tayo, magbigay kayo at kayo bibigyan din hustong takal, di ba? Siksik, liglig, at umaapaw. May kanta pa nga yan eh.
Talagang sisiksikin ng Diyos yung blessing sa'yo. Yung hindi na magkasya. Yung sobra na, para ano? Para sarilihin, hindi. Para ibahagi din sa iba. Para i-share din sa mga nangangailangan. Para din itulong sa gawain ng Panginoon. Para ang gawain ng Panginoon ay makakilos at marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa Panginoon. Diba? Kaya nga, sabi ng Diyos, napakahalaga. In fact, sabi niya sa Malakay 3 verse 10, through tithes, sabi ni Lord, test me. Subukan niyo ako. No? Sabi ng Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi or tithes sa tahanan ng Diyos, sa church. Anong purpose ni Lord? Upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan o sa gawain. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Lord, ito yung isang verse na kung saan sinusubok tayo ng Diyos. Kaya nga pag nagbigay ka, yung iba naman nagbibigay ng tithes. Tapos pag pakiramdam nila wala namang nangyayari, hindi na uli itutuloy. Kaya ka nga nagtatanim eh. Di ba pag nagtanim ka, sinisilip mo ba yon? Halimbawa, magtatanim ako ng butil ng ano bang gulay, paborito nyo? Ha? Mustasa ba yun? O halimbawa, tinanim mo. Pagkakatanim mo lang ngayon, bubulat-latin mo, ano na nangyari sa tanim ko? Parang walang nangyari. Hindi naman ganun magtanim, amen? Yung iba ganun eh. Nagbabalik ng tithes sa Panginoon, makakapagbigay isa, dalawa. Tapos pag feeling na, wala naman nangyayari, ayoko na nga. Inuuto lang ako ng pastor talaga eh. Ganun ba magtanim na pagtanim mo, titingnan mo kung ano na nangyari? Ang tagal naman, naiinip ako. Hindi. Pag nagtanim ka, hayaan mo yan kasi mag-grow yan ng kusa. Yun ang faith natin sa Panginoon. Isang beses ka makabigay, dalawa dahil nakonsensya ka, ay nag-preach na si pastor ng tithing, wala na sigurong pambayad ng bills. Naka-aircon pa naman kami sa church. Ang lalaki pa naman ng aircon. Kaya siguro, ayan yung sign eh, pag nagtuturo na ng tithing yung mga pastor, dapat makonsensya na kayo. Kasi ibig sabihin nun, short na. Yung mga gastusin, yung mga pangangailangan. Kaya kung minsan, pag mayroong gawain, nahihirapan dahil bakit? Kasi yung mga members hindi nagsusupport. Hindi tumutulong, walang pakialam, walang commitment. Walang kabigatan. Kaya sabi ng Word of God, pag nagtanim ka sa Panginoon, hayaan mo, magtanim ka na magtanim. At pagka tumubo yan, sabay-sabay yan, at sasabihin mo sa Panginoon, totoo talaga yung salita ng Diyos. Kaya, may blessing, siksik, liglig, at umaapaw. Yun yung promise ni Lord. Tingnan niyo yung mga successful, mga pinagpala ng Panginoon. At yung mga kilala natin na binibless ni Lord, kilala natin na supporter ng gawain ng Panginoon, hindi talaga nagutom, hindi talaga nagkulang. Bakit sasabihin natin sa kanila, kasi ang lalaki na ng sweldo nila, bakit ang ganda na ng business nila, ang laki na ng works nila. Pero hindi natin tinanong kung paano sila nagsimula. Nakita na lang natin, kaya yan giver, kasi dami naman pera niyan eh. Pero hindi natin tinanong, yung nagsimula pala sila, grabing pagtatanim ang ginawa nila. Nasa reaping moment na sila ng buhay nila sa Panginoon. Tapos ikaw naman, na bago pa lang nag-apply ng principle sa buhay mo, makapagtanim, isang linggo, 3 linggo. Pag feeling mo walang nangyari, ayoko na, inuuto ako ng pastor. Tapos magtatanong ka dun sa mga successful na. Itutulad mo yung life mo sa mga taong consistent na nagtanim para sa Diyos. Hindi mo yan may susukat.
Kaya huwag kang mag-question sa Panginoon. Nagintindihan natin mga kapatid? Minsan, kino-compare natin sa iba Pero hindi natin tiningnan nung nag-start at nung nagsimula pa. Kaya nga, sabi ng Panginoon, you sow. Kung nagtanim ka, kung consistent ka, ikaw ay reap din, consistent din sa buhay mo. Ganon yung life. Hallelujah. Yung pagbibigay mo ng tithes, yung pagbabalik mo ng tithes, ayusin natin kasi yung tithes, hindi yan sa atin. Kami, pastors kami, but we tithe also. Kala nyo kayo lang? Hindi, nagtatites din kami dahil meron kaming mga head. Nagtatites kayo sa local church, may allowances kami sa church, at yung allowances namin na yun, tinatites din namin yun sa mga head namin. Okay? Kaya hindi ko ikinahihiya, hindi ko ikinatatakot. Bakit? Kasi ginagawa ko yung bagay na sinishare ko sa inyo. Hindi ko turo ng Biblia. Sinishare ko lang sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Para magkaliwanagan tayo. Kaya nga, kung ikaw ay nagbabalik ng tithes, kung ikaw ay nagbibigay ng offering sa Panginoon, ito ay uri ng pagtatanim sa iyong for your future. Kung ikaw ay isang magsasaka, hindi lahat ng ani mo ay iyong inuubos. Tama? Hello? Kung ikaw ay magsasaka, hindi lahat ng ani mo inuubos mo. Kasi nagtitira ka para meron kang maitanim ulit para sa next future, tuloy-tuloy ang iyong aanihin. Kasi pag inubos mo lahat ng ani mo, kinain mo, inubos mo, nabusog ka nga, oo, satisfied ka nga, pero wala ka nang aasahan sa susunod na araw. Kaya kailangan merong discipline. Sabi mo sa iyong katabi, discipline. May disiplina. Kasi yung iba talagang makahawak lang konti ng blessing, ubos! Bili ng TV, 3 na yung TV, 1 lang naman ang kwarto. 3 flat screen, ganon. Dito sa dingding, meron pa dito. Mamili ka. Sobra na, talagang ubos, waldas. Upgrade ng motor. Yung motor parang gold-plated na lahat Di ba? Parang lahat na accessories, kotse, ubos sa kanila lang, pamilya. At hindi na naisip nila na magtanim para sa future. Kaya mabilis lang din, hindi na nauubos lang din. Walang natitira kasi inubos natin Ang tamang paraan, pagkaanihan, may blessing, ititira mo yung itatanim mo para sa susunod meron kang aanihin. At yung itinabi mo na itatanim mo yon, isusow mo yon, itatanim mo yon, para nang sa ganon, hindi ka mauubusan. Kasi naka-ready May disiplina ka. Sinutupad mo yung principles, yung Word of God, ina-apply mo sa buhay mo, consistent ka sa pag-apply ng teaching ng Word of God, kaya naman yung pagpapala ng Panginoon sa iyo ay hindi na uubos tuloy-tuloy. Yun Yun talaga yun. Ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Sabi ni Lord, test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Yun yung promise ng Lord. Hindi ka mauubusan. Hindi ka matutuyuan. Hindi ka mawawalan. Kung hindi, pupunuin ng Panginoon. Ipoprovide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Kung may kilala ka dito na kung may kilala ka lang makakalabit mo, Brad,
Totoo ba na ano? Ha? Totoo ba talaga to pag inunan natin ng Diyos, hindi tayo matutuyuan? Sasabihin talaga sa'yo, totoo yan, Brad. Ako 20 years na akong nagtatanim, tinan mo, hanggang ngayon, hindi ako tuyo. Minsan, pinipili ko lang mag-ulam ng tuyo. Pero dahil gusto ko, pero hindi dahil yun na lang ang kaya ng budget ko. Amen? Kaya nga, sabi ni Solomon, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Di ba? At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo'y lagi ng aapaw. Yan yung sinabi ng verse natin siksik-liglig umaapaw. Di ba? Kamalig mo'y lagi ng umaapaw, Proverbs 3, 9-10. At sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. Talagang yun yung sabi ni Lord Yun ang sabi ng Diyos. Yun ang sabi ni Solomon, isa sa mga matalino't pinakamatalino't magaling na hari at pinakamayaman lalo na nung kanyang kapanahunan. Ano ang kanyang motto? Unahin mo ang Panginoon. Honor the Lord with your wealth. Kaya nga, sabi diyan, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes poverty. Proverbs 11, sabi diyan, 24-25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Hindi lang ito financial yaman, kung hindi sa pangkabuuan. Mayaman unang-una sa pananalig sa Panginoon, sa pananampalataya. Mayaman sa malusog na pangangatawan. Kasi health is wealth. Di ba? Mayaman sa mga blessing ng Panginoon, sa mga kaibigan, sa lahat. Kompleto ito. Ngunit, naghihirap ang tikom ang mga kamay. Diba? Yung mga wala kang pakialam sa iba. Kahit yung tao hindi humihingi ng tulong sa'yo, pero alam mong kailangan niya ng tulong, yun ang oportunidad na makashare tayo ng blessing. Diba? At yun ang masarap tulungan yung hindi nangihingi. Nung iba kasi nagpaparinig, no? Brad, wala akong Diba? Ganun. Pero yung iba na parang secret lang, di talaga kumikibo, tas narinig mo sa iba, talagang may tas hinipo ka ng Diyos, yun yung opportunity mo na makashare. Kahit hindi malaki. Basta maibsan. Even yung pagtulong mo, yung maramdaman ng tao na may concern pala sa akin. Meron palang kahit papanong concern. Diba sabi ko nga last week, hindi lang yung sasabihin natin, ay brother, ipagpipray kita. Ipagpipray natin yan sa Panginoon. Pero kung may opportunity, maliban sa prayer, to extend help sa nangangailangan, yun ang pinaka-nais ng Panginoon na gawin natin sa ating buhay. Kaya nga verse 25, Proverbs 11, ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan din. Tutulungan talaga tayo ng Panginoon. Kasi kung ano man ang gawin natin sa iba, ano man ang gawin natin sa ating kapwa, yun din ay mangyayari sa atin. Kung ikaw ay matulungin, darating ang pagkakataon, kailangan mo ng tulong, tutulungan ka rin. Maaring hindi yung tinulungan mo, pero ibang tao na magsusukli sa'yo na tulong na ginawa mo sa ibang tao rin. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod mo sa salita ng Diyos. Kaya nga, whether you help God's ministry o sa mga brethren, sa mga kapatiran sa Panginoon, gusto ng Lord yan. Diba? Sabi ng verse na binasa natin kanina, God loves a cheerful giver. Lalo na kung tutulong ka sa mga nangangailangan, sa mga nasalanta, sa mga nagkaroon ng struggle financially. Nung nakaraan, nung pandemic, nasubok din yung ating pagtulong sa ating kapwa.
yung mga hindi nakapasok sa trabaho, yung mga na-stranded, may baha, may mga calamities. Nag-e-extend tayo ng help. Last time saan yon? Yung nagtumulong tayo sa, yung pumutok yung bulkan sa Batangas. Saan yun? Sa Taal, di ba? Nag-extend din tayo ng help. Sa capacity na kaya natin. Tumulong tayo sa ibang lugar, sa mga ibang churches natin. Tumutulong tayo dahil yun ang gusto ng Panginoon. At gusto ni Lord kapag masaya tayong tumutulong. 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yeah? Kaya yung gusto ni Lord yung masaya ka na nagbibigay. At dapat maging masaya ka habang ikaw ay nagbibigay. Yun ang gusto ng Panginoon. Na happy ka. To help. Hindi ka napipilitan. May nangangailangan, hindi ka napipilitan. Diba? Hindi yung, uy, alam mo ba, meron akong pangangailangan ngayon. Naalala mo, 10 years ago, nangutang ka sa akin? Utangin mo ako. Bumawi ka ngayon. Di ba? Yun na. Pero hindi masaya. Bakit? Konsensya lang eh. Ipinamukha lang eh. Ay nahiya. O ito na. Pero kung ikaw yung may faith sa Panginoon, kahit hindi mo sabihan yung tao, tutulong yan eh. Kahit hindi yung taong ini-expect mo, magugulat ka pa nga, may gagamitin si Lord na iba. Dahil ikaw ay matulungin, sabi ng verse, tutulungan ka rin. Kaya may tatawag sa telepono mo, hello, kumari, Ay, naku, naalala mo yung utang ko sa'yo 25 years ago? Ewan ko, babat kagabi, hindi ako makatulog, kaya babayaran ko na nga. Diba, may mga nangyayaring ganyan. Yung mga, alam mo yung, ikaw nga nakalimutan mo na may utang sa'yo yun. Pagbayad, ano to, pahingin Gcash mo. Bakit? Magpapadala ako. Bakit? Kasi may utang ako. May utang ka ba sa akin? Di ba? Yung iba naman, na-offend pag babayaran ng utang. May tao pa bang ganon? Pag magbabayad, sis, babayaran ko na yung utang. Bakit mo babayaran? Sinisingil ba kita? Yun yung mga gusto sana nating utangan, no? Yung nagagalit pag magbabayad ka na. Meron kaya nun? Yung nagagalit, na-offend, bakit mo babayaran? Hindi naman kita sinisingil Hindi ko yan kailangan. Sarap utangan nung ganun Anyway, saan na tayo? Kaya nga, mga kapatid, yung pagbibigay dapat masaya tayo, happy tayo. Diba? Hindi tayo nagalit lang, nagigilty lang. Hindi tayo nagbibigay dahil naging topic sa church, dahil pinaringgan ng pastor, o shinare ng pastor. Kung hindi, dapat kusang loob na natin yon. Dahil yun yung part ng ating service sa Panginoon. Yun yung ating part, di ba, ng pagtulong sa Diyos. Lalo na kung hindi ka makatulong sa ministry through your power, through your strength, ikaw yung kumakayod, ikaw yung humahayo sa iba, ikaw yung naglalakad-lakad, ikaw yung nagtuturo ng mga bata, lalo na kung hindi mo kaya yung gawin, pero financially abundant at blessed ka naman ng Panginoon, at least bumawi man lang tayo. Hello? Bumawi man lang tayo na maging part tayo sa gawain ng ating Panginoon. Yung meron tayong sense ng yung term na commitment, yung isa pa. Meron ka talagang, hindi ka papayag na wala kang pake, na wala kang magawa. Kahit sobrang busy mo, meron at meron kang magagawa para tumulong sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, yun ang gusto ni Lord. Yung grace na meron ka, naunawaan mo na kailangan mo rin tumulong sa iba. At yun ang pangako ng Panginoon. Proverbs 11 verse 25, ang taong matulungin ay sasagana sa pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak
natutulungan din. Psalms 41, verse 1 to 3, mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya may mabagabag. Buhay niya iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. Amen. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Kaya pag matulungin ka, kilala ka sa baryo nyo eh. Si ano? Nanay mo si ano? Tatay mo si ano? Nako, napakamatulungin ng mga ninuno mo. Kilala namin yun na talagang mapagbigay. Ha? Kilala namin yun na matulungin. Naalala ko yung kwento ng nanay ko, yung lolo ko daw dati nagpapautang. Pag nagkakatay ng kalabaw, tapos, Mari, ilan sa'yo? Susulat lang yung pangalan, halimbawa, Piling, ganyan. Simula bawa, walang apelyido. Ngayon, ang dami may utang sa kanya, hindi na lang sinisingil. Bahala kayo kung magbayad kayo kailan. Ngayon, nung wala na siya, siyempre, di mo na masisingil. May listahan siya, kaya lang, paano mo matitrace yun? Ito si Nonong, si Andoy, sino itong mga to? Kaya kilala ka, pag matulungin ka sa inyong lugar, kilala ka ng mga tao. At mapalad ka, blessed ka, na-inspired sila sa iyo. Dahil mapagbigay ka sa mga nangangailangan. Verse 3, si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghihina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Hallelujah. Kaya nga napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, meron siya talagang nakahandang reward. Meron siyang nakahandang, pag tinest tayo ng Panginoon, laging merong benefit na nakaabang para sa atin. Kaya pag ipinapagawa sa atin ng Diyos, tandaan natin ito mga kapatid, pag pinapagawa sa atin ng Diyos, yung gagawin natin para sa Kanya ay para sa atin din. Para sa ikabubuti natin. Walang ipinapagawa ang Panginoon na para lamang sa kapakanan ng mga taong iba. Kung hindi, ipinapagawa yun ng Diyos dahil ikaw rin ang mag-aani nun at para sa iyo din yun. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Hindi tayo pinapagawan at inuutusan at ini-instructionan ng Panginoon para pahirapan tayo, para magdusa tayo, para lalo tayong masadlak sa hirap, masadlak sa pagkagutom at masadlak sa mga kahirapan ng buhay na ito. Pero kung meron mang instruction ng Panginoon, kung meron mang gusto ng Diyos na gawin mo, yun ay para sa ikabubuti mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang totoo. 2 Corinthians 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kaya nga, ibinibless tayo ng Panginoon. Pinopromote tayo ng Panginoon. Ine-expand ni Lord yung business natin. Dumadami yung mga bagay na ipinapa-ubaya ng Diyos o pinapaalaga sa atin para tayo ay maging good steward. Sabi ng 2 Corinthians 9 verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. You help. You help sa mga tao, sa kapwa. You help to the ministry of God. Di ba? Lalo na ngayon, Thanksgiving Day natin, papasalamat tayo sa Panginoon sa buong isang linggo. Buong isang taon ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dumaan ng pandemic, dumaan ng COVID, dumaan ng struggle ng maraming mga company ang nag-close, maraming mga company ang nag-lay off ng mga employee.
pero salamat sa Panginoon dahil sa lahat ng iyon na pinagdaanan natin, narito tayo ngayon at patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ngayon, haharap ka sa Lord. Magbibigay ka ng iyong thanksgiving offering sa Panginoon. Sabi ni Solomon, kung haharap ka sa Panginoon, dapat hindi ka empty-handed. Kumbaga, kung ikaw ay haharap sa hari, kailangan meron kang gift sa Kanya. Nakita niyo yung mga humaharap sa royalty, sa mga hari. Lahat doon nagbibigay pugay, may courtesy, di ba? Nagbibigay ng mga regalo. Best offering. Dadalaw ka sa isang kingdom, sa hari, magbibigay ka ng pinaka-best na meron ka sa pinanggalingan mo. Best offering sa hari. Hindi ka pwedeng umarap sa hari na wala kang dala. Kailangan meron kang i-offer sa hari. At sa December 20, haharap tayo sa Panginoon. At kailangan meron tayong maibibigay, best offering para sa Kanya. Sipin natin, Lord, for the past na dumaan 12 months ng aking life, ito yung pasasalamat ko sa iyo. At hindi lang ito pasasalamat dahil alam ko ito'y isang uri din ng pagtatanim para pagdating sa 2025, sigurado meron akong aanihin na pagpapala galing sa iyo. Di ba pag nagbigay ka sa hari ng offering at natuwa yung hari, sasabihin ng hari, anong gusto mong kapalit? Nagbigay ka ng grabe yung binibigay dati sa hari. Diamonds, gold. Talagang kung ano yung mga silver, lahat mga magagandang silk, mga tela, mamahalin, special, in-offer. At pag natuwa yung hari, sasabihin ng hari sa'yo, anong kailangan mo? At yun ang gusto nating marinig sa Panginoon. Sasabihin ni Lord, anong kailangan mo? Promotion? Expansion? Paglago ng business mo, pag-provide ng ganito, pangangailangan mo. Kaya, pasayahin natin ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. At sigurado sasabihin ni Lord, sa 2025, ano sasabihin ni Lord? Anong kailangan mo? Anong pangangailangan? Anong matagal mo nang ipinagpipray? Ano yung talagang pangarap mo? Ano yung talagang ninanais mo? Dinolong mo, dinedesire mo? Yun ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Deuteronomy 16 verse 16, no one should appear before the Lord empty-handed. Sa New King James Version, mababasa natin. So hindi tayo kailangan dumalo o matend lang. Sa 20, huwag kang papayag na attend ka lang. Kailangan meron kang ibigay na pasasalamat sa Diyos. Yung ating mga anak, yung mga bata, mga student, kahit estudyante pa lang kayo, matuto na tayo mag-train ng sarili natin na mag-offer sa Panginoon. Yung mga bata, yung mga estudyante, yung mga high school, senior high school, college, hindi natin excuse na tayo ay student pa lang dahil tayo ay mayroong opportunity na magbigay ng offering sa Panginoon. Mga kalalakihan, mga kababaihan, mga kapatiran natin, kahit nasa ibang bansa kayo, pwede kayong mag-send ng offer sa Panginoon. Lalo na kung yung home church ninyo, itong Maligaya Church, pwede kayong magbigay ng offering sa Lord kahit na nasa ibang panig kayo ng bansa. Nasa ibang panig kayo ng mundo. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga, anong sabi ni David? 1 Chronicles 29 verse 40. Ngunit sino ako at ang bayan ito? Buong puso kaming nagkaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Lahat ng meron tayo, mga kapatid, huwag nating kalimutan, ito'y galing sa Diyos. Kung meron man tayong ibibigay sa Kanya, ibinabalik lamang natin.
dahil si Lord ang nagmamay-ari ng lahat ng meron tayo. Kaya nga pati buhay natin, ibinabalik natin sa Panginoon. 5 days, 6 days, nagwo-work tayo. Pero pag Sunday, ibinabalik natin sa Panginoon yung buhay natin. Kaya nag-worship tayo, nagpupuri tayo. Huwag kayong magtaka kung ba't matagal mag-worship sa BACMI. Kasi kaya tayo nasa church, hindi para magpalamig sa aircon. Pumupunta tayo ng church para mag-worship sa Panginoon. Ibinabalik natin sa Diyos ang buhay natin. Kaya nga, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, i-honor natin siya. Generous si Lord, maging generous din tayo sa Kanya. Mapagbigay ang Diyos. Hindi kuripot ang Panginoon, kaya maging mapagbigay tayo sa Kanya. Huwag din tayong kuripot sa Kanya. Our time, our treasure, talent na meron tayo, yan ay ibalik natin para sa Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon, huwag mo siyang kalimutan na pasayahin. Sabi ng kasabihan natin kanina nung nag-start tayo, you can give without loving, but you cannot love without giving. Dahil mahal natin ang Panginoon, priority natin siya. At kung tayo ay magbibigay sa Kanya, masaya tayo dahil yung opportunity na makapagbigay sa Panginoon ay isang pribilehiyo na tayo din ang makikinabang dahil ibabalik ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw ang pagpapala galing sa Kanya. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord! Praise the Lord! Salamat, Panginoon, sa buong taon, Lord, ng kabutihan mo at mapagbigay na ibinuhos mo ang mga blessings mo sa amin, Panginoon. Lord, bago matapos ang taon, Panginoon, Ikaw, Lord, ay aming papasalamatan. Salamat, Lord, na napakabuti mo sa amin. Sa kabila, Lord, ng aming mga even mistakes, failure, Lord. Minsan, Lord, we let you down, Panginoon. Yung mga ine-expect mo sa amin, Lord, na gagawin at gagampanan namin sometimes. Hindi namin nagagawa dahil sa mga circumstances na nangyayari sa buhay namin, Lord. Pero still, Lord, yung grace, yung goodness mo, yung mercy mo, Panginoon, yung pagiging generous mo sa amin, Lord, ay hindi nagbago. Kami lang sometimes nagbabago, Lord, pero Ikaw hindi. Yung word mo, Lord, hindi nagbabago. It will stand forever, Panginoon. Yung power noon, yung principle mo, yung power, yung promises mo, Lord, it will never fade away, Panginoon. It will stand hanggang sa katapusan ng mundo, Lord. Kaya, Lord, salamat po na ang salita na aming pinag-aralan ngayon ay maging butil na maitanim sa aming puso, Lord. Na maging ito'y tumubo, Lord, magbunga, mag-ugat sa amin, Lord, sa aming buhay. At ito, Panginoon, ay maging foundation namin, yung iyong prinsipyo, maging pundasyon ng aming faith sa iyo. Salamat, Lord, pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Alam mo po ang mga pangangailangan nila, Lord. At salamat na Ikaw ay generous God na handang magbigay, Lord. Pinagpapauna na namin, Panginoon, salamat sa mga biyaya na ibinuhos mo sa amin. At salamat, Lord, sa mga biyaya na ibubuhos mo pa. Lord, ngayong darating na Thanksgiving Day, tanggapin mo ang aming mga handog at alay sa iyo. Lord, salamat
sa opportunity na kami, Panginoon, ay makapagbigay sa iyo. Lord, we give you honor, we give you praise. We give everything we have to you, Lord. Ikaw ang may-ari ng lahat, maging ng aming buhay, O Diyos. Hubad kaming isinilang sa mundo, hubad din kaming babalik sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa mga blessing na ipinaranas mo sa amin. Salamat sa mga pagpapala at biyaya, Lord, na iyong ibinigay. Salamat sa gift sa aming mga anak. Salamat, Panginoon, na ikaw, Lord, ay one through God na aming pinaglilingkuran. Kaya, Diyos, tinataas ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesus. Ikaw ay aming patuloy na itataas. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Sabihin natin, thank you, Lord! You alone are worthy to be praised. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.